Kasi ako, masama sa akin yung coffee eh. So I shifted to decaffeinated. May nagsabi sa akin, mas masama raw yung decaffeinated kaysa if I drink the brewed coffee because of the chemicals used in the decaffeination process. How do you explain this? Actually, tama po yun eh. Kaya nga yung karamihan ng decaffeinated coffee lasang gamot. Kasi nga, yung karaniwang proseso ng pag-decaffeinate ng kape is may linalagay na chemical para matanggal yung kape. Now, meron po kasing isang teknolohiya na naimbento sa Switzerland na tinatawag na water process decaffeination. So, ang ginagawa dito sa prosesong to is yung tubig, linalagyan ng caffeine yung tubig. Tapos, pag binabad mo doon yung coffee beans, lalabas yung caffeine doon sa beans. Kasi, di ba, parang sasama siya doon sa kung saang meron yung tubig. So, pag tinanggal mo na yung tubig, may iwan yung beans na walang caffeine. Pero wala nang lasang kape. Hindi, yung caffeine lang yung mawawala, pero yung lasa nung coffee bean nandoon pa rin. So pag inihaw mo yung coffee, pag re-roast mo, ganun din ang lasa. Hindi pa rin siya kasing tapang ng coffee, pero hindi siya lasang gamot. At saka importante, wala yung chemicals. Yun. So meron sa inyo nun. Yung decaffeinated coffee. Meron sa inyo yun. Meron po yun sa amin. So pwede na naman siguro kuminom ng Ako gusto ko yung Arabica gusto ko. Yung Arabica masarap. Pero yung Arabica naman is talagang napaka-saleable din sa amin. Doon sinabi mo, I saw dati, hindi ko pinansin eh. Dahil nga, sabi nga sa akin, mas masama yung decaffeinated kaysa yung brewed. Yan yung tinatawag kong kaping bakla. Kasi walang lasa. Actually, yung coffee nga, siguro mag-hello lang ako dun sa mga, si Roaster Juan, sila po yung nag-ano ng coffee namin. Talagang iniihaw po nila yung coffee based on yung kailangan nyo lang. So kasi minsan makita mo sa tindahan, hindi mo alam, baka nandiyan na yun. 2010 pa lang, nandiyan na yun sa escaparate ng supermarket. Pero kami, nag-order kami every month, iihawin lang nila yung kailangan mo. Isang kilo, ihawin nila. Ibibigay na. So alam mo talaga napakasariwa nung kape. Hindi siya napakaluwa. Alam mo talaga may timing din ng mga restaurant. Because alam ko mga 10-15 years ago, siguro mga karon, there were several friends of mine who established a vegetarian restaurant. One is Tracy Season, basta siya Blissful Belly or something. I don't know what they call it. Kanyan. It folded after, I think, less than a year dahil walang masyadong wala pang demand. And then sa Beth Micalier, yung sa Organics. Organics sa Beth Micalier yan, yung nag-ano din. After a while, maganda yung kanilang, tsaka masarap pa yung kanilang mga food. Wala rin nangyari. The people were not ready at that time. Pero ngayon, iba na eh. Mas marami ng edukado sa organic at saka yung health food. Kaya medyo kayo, ang timing ninyo is maganda. Timing. At saka makita mo talaga hindi papasukin yan eh. Actually ngayon, ang nakikita mo ngayon is yung mga taong kailangan na kumain ng healthy siguro dahil nagre-recover sila galing sa isang sakit or marami na sila mga health issues, high blood or may high blood sugar. So talagang hinahanap nila yung restaurant. Pero ang ginagawa kasi namin is hindi lang naman yung may sakit kailangan pumunta sa amin habang wala ka pang sakit. Kaya katulad nga sabi niya, diba? Yung healing, parang kumain ka ng masustansya para hindi ka na kailangan magkasakit. Pero yung mga Pilipino, hindi din sila masyadong na-attract doon. Parang wala pa naman ako sakit, hindi ko muna hanapin. Pero ang ginagawa ko ngayon is sinasabi namin sa mga tao na kainin mo tong healthy na pagkain na to, papayat ka. Bakit ka papayat? Kasi nga yun ang magandang entry point. Entry point, tama, exactly. Nakaka-detoxify siya dahil yun nga walang preservatives. Tapos low in calories, so nakakapayat. Tapos high in nutrition, so hindi ka, you'll feel good. Parang kefir nga. Para madali yung shift ng mindset niyan. Simulan mo dun sa aesthetic. Sa vanity. Gaganda ka pa kasi nga antioxidants, di ba? Matatanggal ng toxins, di ba? And all that. So, ang acceptance ngayon is much greater than before. Tama po, yes. Sabi mo, maraming tao pagka weekend. Weekend, Sunday. Kanina po, nagaling ako sa tindahan, kinuha ko itong mga to. May tatlo pong mga families. Makita mo talaga. Ang maganda sa restaurant kasi meron pong mga eskwelahan sa palibot nito. Mga 3 o'clock, 4 o'clock, makita mo mga nanay kasama yung mga bata. Kasi nga, sinigurado namin na masarap yung pagkain na magugustuhan ng bata. Meron kaming ice cream na, di ba, usually puro mga asukal po ito. Meron kaming ice cream na walang gatas, yung tinatawag na vegan. So, ang pinaka-base niya is coconut milk.
Talaga, ha? Oo, so walang kasi iba oo. meron iba may parang lactose Wala ka ba intolerant. dala Oo, dyan? true. Wala kang dala. Oo nga eh. Alam mo, Lahat nagugutom eh. na ako. Tayo Ice po cream. kayong lahat na lumalaw po si Miss Auden. Visit us. Magpapasyal ako sa inyo. Opo. Kasama kayo pa, of course, Oh, Miss sige. Charmaine. It's interesting that I'm glad na meron mga ganyang klaseng outfit Yes, or ano, yes. establishment ganyan. Doon din sa Makati, there is one small restaurant, no? Kasal Corner 3, something Corner like that. 3, Yun din, puro vegetarian, ano? One of these days, I want to invite also them, these people. Kasi Yeah. I want nga to help promote this Oo. healthy Yeah. eating, no? Healthy eating. Dahil nga sa maraming mga sakit ngayon, dahil sa kinakain natin, Totoo. napatunayan Yun nga, pa rin may wala correlation eh. Oo, What may you direct eat, correlation oo, yan, oo. may correlation sa sickness. Oo. At saka yung parang nakakalungkot nga para sa akin is, ang napapansin natin dumadami sa kapaynilaan, even sa labas is, ang dumadami mga drugstore. Di ba parang malungkot Oo. yun na, Oo, branches. syempre, negosyo po yun. Pero Oo. bakit na lang hindi dumami is mga healthy food restaurant or Oh, mga exactly. healthy store? Bakit ang dumadami mga drugstore? Parang nakakalungkot para Because sa they akin. do not, they're not patronized. Sabi ko nga, di ba kayo before the show, sabi ko nga Yes. sa kanya, some of my friends who are in the restaurant business, Oo. sabi ko, why don't you add, don't change your menu kung ayaw Oo. ninyo, no? Because if you change to Dagdagan pure lang. vegetarian, malulugi kayo, no? Yeah. Mm. Don't change your menu, pero you add one or two na vegetarian so that Vegetarian. people may have a choice Yes. kung gusto nila ng vegetarian. O those who want the meat, well, they can eat the meat. Pero meron choice. May Pero choice, oo. they don't eh. Walang, kaunti lang ang merong mga restaurant na meron choice ka to Oo. eat healthy Yeah, foods. oo, healthy food. Tama. Okay. oo. So ngayon, with this, siguro we will have a new trend, no? If it becomes successful and apparently maraming mga naging interesado ngayon sa kanilang kalusugan. Oo, tama po. Naging more health conscious tayo. Oo, totoo no? yan. At Yes. magiging, una nga sabi niya, magiging sexy ka, gano'n. May gano'n, ayun, Yun ang simula. yung motivation, Ayun ang ayun, motivation. oo. Oo nga po, Okay motivation. rin yun. So, ano ngayon can you make your announcements sa... Opo. Actually, gusto kong imbitahan lahat ng mga nanonood dito sa teleradyo at nakikinig sa mga radyo na dalawin niyo po kami dito sa Wilson Street nga po. At saka good news po, Mr. Jimmy, magkakaroon nga po kami ng branch sa Makati. By November 11 yung target opening namin. Magkakaroon po kami ng branch. Ito po ay magiging located sa Medicard Lifestyle Center sa Oo. corner po ng Paseo at ng Senator Hill Puyat. Okay. So, ito po yung parang bagong office ng Medicard. So, kami yung kanilang napili na maging establishment Oo. na magsaserve ng mga pagkain. Pero so, walang parking dyan area na yan ah. may 2 levels po ng basement parking. Meron basement meron parking din dyan. siya. Oo, kasi So, alam ko yung Paseo de Rojas and oo. Pedro Hill eh. Opo. Walang parking dyan. Unlike in the Green Hills area, Yes, oo. katakot-takot ang parking. Opo. Ay, meron na po pang basement Meron. parking. Okay, I mabuti see, naman. that's good. Gusto ko magpasalamat nga po dun sa Montoya family na pinaliwanaan po. Nagkaroon sila ng tiwala sa amin para maging ano. Yes. So, any last word? Oo. Parang last word. Last ang word. tatamid. Sige, siguro yung last words guys, dalawin niyo po kami at saka talagang spread the news. Salamat po din sa programa pong Inner Mind na talagang binibigyan kami ng pagkakataon na ipamahagi sa mga tao yung aming health. Oo. Ang aming advocacy kasi talagang nakakatulong po ito sa tao at saka nakakatulong to sa mga farmers. Yes. Nakakatulong po ito sa ating mga sarili. So, Yes. ayun, yung meron po kaming website Sugarleaf PH, so sugarleafph.com. So, nandun po yung mga schedule ng aming mga workshops, mga seminars, yung menu po namin nandoon din po. Okay. So, maraming salamat, Angelo Songko of Sugarleaf. Thank Oo, you. maraming Sa salamat. iyong mga paliwanag Opo. at marami kami natutunan tungkol sa mga health food. At salamat din sa Magandang gabi. ating co-host. So, Sige, salamat sa lahat ng nanonood din ngayong gabi. okay. That's right. Okay. Wala tayong panahon na Charmaine at panahon na upang magpaalam sa Inner Mind on Radio. Ito po si Jimmy Licauco. At si Charmaine Cruz po. Papaalam sa Inner Mind on Radio. Muling makinig sa amin sa susunod na linggo. Ang Tabayanan, ang susunod na programa ng Salitang Buhay nila Father Albert San Luis at Jerome Marquez SVD at si Ilsa Reyes. Dawning of the